Good afternoon. So, ayan. Ang theme po natin this May ay kasi tuwing buwan-buwan nagpapalit po tayo ng tema ng mensahe natin sa tuwing Sunday service. And this May, ang theme po natin is about growth or paglago sa Tagalog. And nung nabasa ko na yun yung theme natin for this month, ang unang pumasok sa isip ko ay puno. Kasi 'di ba growth, parang ang best example sa salitang growth ay puno. Kasi imagine niyo yung may puno diyan sa labas, 'di ba, puno ng mangga. And a few years back, isa lamang siyang maliit na buto. Maliit na buto lang siya. Pero ngayon, pagkalaki-laki na niya, tapos sobrang dami niyang bunga, naglalaglagan na nga dyan sa harap, di ba? And for me, pag sinabing growth, puno talaga yung best na example dito. And alam niyo sa Bible, ginamit ni Lord yung buto or yung seed para i-describe tayong mga tao. Sabi ni Lord, tulad daw ng mga buto, tayo ay may potensyal na mag-grow, maaari tayong tumubo, lumago, at eventually ay mamunga. Ginamit ni Lord yung buto para i-describe tayong mga tao ngayon na nandito na parang buto daw tayo na pwede tayong lumago, mag-mature, and mamunga. Pero, meron ding isang buto pa na minention si Lord sa Bible. Yung buto na yon ay mababasa natin sa Matthew 23:27. Sabi doon, ang mga mapagpanggap na mga taong ito ay parang mga libingang mosileo na pagkaganda-ganda sa labas, ngunit punong-puno naman ng buto at karumihan sa loob. So ginamit ni Lord yung buto, na isa pang buto, yung bones in English, para i-describe naman yung mga Pharisees doon sa Bible. Na sabi niya, kaya maganda kayo sa labas, para kayong, alam niyo yung mosileo, no, yung sa libingan. Para kayong mosileo, ang ganda ng labas nyo, parang bahay na, may aircon, napakaganda ng interior, pero sa loob niyan ay punong-puno ng buto, ng bones or kalansay. Diba? So ngayon, may dalawang buto ngayon tayong pag-aaralan. And ang tanong, anong klaseng buto ka? Anong klaseng buto kaya tayo? Ikaw ba yung butong nakatanim or yung seed? O ikaw ba yung butong nakalibing or yung bone na buto? Thank you, Kuya Joe. And yan din po yung title ng ating message ngayong hapon. Butong nakatanim o butong nakalibing? So dalawa. Pag sinabi kasing buto ka nakatanim, matik, seed yan, di ba? Hindi naman pwedeng nakalibing yung seed. Di ba? Pagka naman butong nakalibing, hindi naman din pwedeng seed yan. So pag nakalibing ay, yung kalansay. And pag-aaralan natin ngayon ang difference ng dalawang butong ito at bilang mga mananampalataya, ano ba dapat tayo? So pareho silang the same yung spelling. Buto, B-U-T-O. Parehas din ng pagbigkas. Kaya nga nakakalito yung title, di ba? Kasi parehas ng spelling, parehas din ng bigkas, parehas ng buto. And tulad nila, marami silang similarities. At the same time, may mga differences din sila. And tulad ng pareho silang buto, parehas din silang nakabaon sa lupa. Di ba? Yung buto na seed, binabaon niya sa lupa eh. Ganon din naman yung mga kalansay, mga buto or bone. Nakabaon din yan sa lupa. Ngunit, ang magkaiba naman sa kanila ay, although parehas sila ng environment, parehas silang napapaligiran ng lupa, magkaiba naman yung nagiging dulot nito sa kanila. And ito yung first point natin ngayong hapon. The same soil that nurtures a seed decomposes a bone. Yung lupa na tumutulong para tumubo yung seed ay the same na lupa na bumubulok naman nung buto na kalansay. Di ba? Alam niyo, we are living in the same dying world. We can all experience pain, may grief, suffering, napakaraming hardships, mga pagsubok, problema, mga injustices,
unfair na treatment sa atin, sa pamilya, sa trabaho, sa kaibigan. Marami tayong disappointments, rejections, and even betrayal dito sa mundo. And walang exemption dito. Kahit tayong mananampalataya na, kahit yung hindi pa naniniwala kay Lord, pare-pares tayong na-experience lahat ng bagay na to. But what separates us bilang mga mananampalataya ni Kristo ay ang ating pananampalataya na ang lahat ng mga pinagdadaanan nating ito ay may kabuluhan sa ating buhay. Diba? These things humbles us and strengthens us through Christ. Kapag na-experience natin mga pagsubok na to, mga ganitong bagay, dito tayo nag-grow, dito tayo nagmamature. And kahit na na-experience natin sila, we still have joy, meron pa rin tayong peace sa puso natin, meron pa rin hope, may pag-asa pa rin. Kasi alam natin na temporary lang yung mga pinagdadaanan natin. And sa future, ay malalampasan din natin yon, di ba? Paglipas ng panahon, mapagtatagumpayan din natin yan. And mas, dahil doon sa mga pinagdaanan natin yon, mas tatatag tayo bilang mga mananampalataya. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians, I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. And we learn to accept this reality, yung soil na ito sa paligid natin, yung lupa sa paligid natin, yung mga pagsubok. Kasi by conquering yung mga challenges na to, we deepen our roots kay Lord, and this makes us grow each time. And little by little, nagpo-produce tayo ng ating mga bunga sa ating espiritu. Subalit ang mga taong walang Kristo sa kanilang buhay, na tulad ng mga butong nakalibing, ay madaling magapi ng mga parehong bagay na ito. Sila ay madaling panghinaan ng loob at madaling sumuko sapagkat wala silang Diyos na makakapitan. Sabi ni Paul sa Ephesians, there's no hope sa buhay kung wala tayong Kristo sa ating mga puso. The soil will slowly strip the life out of the bone. Diba? Unti-unting bubulukin nung lupa yung buto hanggang sa mawalan ng laman, hanggang sa ma-decompose at wala nang matira. Ganito rin yung ginagawa sa atin ng mga anxieties natin, ng depression, worries natin, pag-overthink natin. Unti-unti tayong i-consume neto hanggang sa wala nang matira sa atin, hanggang sa mawalan tayo ng pag-asa, hanggang sa mawalan na tayo ng tingin sa future natin. And eventually, parang patay na rin tayo, di ba? Wala na tayong gustong mangyari sa ating buhay. So, brothers and sisters, be encouraged. In Romans 8, verse 18, sabi dito, yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. Di ba? Growth ay painful talaga yan. Napakasakit ng growth and uncomfortable yan. So kapag komportable ka na sa buhay, parang, ay okay na ako dito. Teka, mag-isip ka, baka hindi ka buto na seed. Baka ikaw yung buto na kalansay na naka-chill-chill ka lang dyan sa lupa. So, dapat, merong pagyanig sa ating pananampalataya, may pain, merong uncomfortable na pakiramdam. Kasi sa pamamagitan nito, ay doon tayo mas nag-grow. Di ba? And what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. And yes, haharap tayo sa iba't ibang klase ng pagsubok, pero hindi tayo magagapi nito and gagamitin natin ito para bigyang luwalhati ang Diyos at siya rin natin gagamitin upang patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya. Ngayon, ang tanong po ulit, anong klaseng buto ka? Ikaw ba yung binubulok ng pangyayari sa paligid mo o ikaw yung klase ng buto na pinatatatag nito? And bilang mananampalataya, syempre dapat doon tayo sa pangalawa. Amen? Isa pang magkatulad sa dalawang buto ay parehas silang galing sa buhay. Ang seed ay galing sa prutas ng puno. At ang mga buto naman na kalansay ay labi ng isang individual na dating nabubuhay. Di ba?
pareha silang galing sa life, sa buhay. So pag nakita tayong buto, galing yung sa prutas, na galing sa puno, na syempre buhay. Yung kalansay naman or bone o buto ay dating namang may buhay, di ba? Bago siya maging mamatay at maging kalansay na. Pero ang pagkakaiba naman nilang dalawa ay yung seed na buto ay nananatiling may buhay and yung bone naman na yung isang buto ay mananatiling patay na. 'Di ba? Yung seed galing siya sa buhay pero yung seed may buhay pa rin siya. 'Di ba? Unlike yung bone, yung buto na kalansay ay patay na 'yon. Wala nang buhay 'yon, hindi na mabubuhay muli 'yon. And ito po yung pangalawang point natin ngayong hapon. A seed carries life while a bone marks its end. And bawat buto, may buhay yan and potential to grow, mag-mature, and if possible, to bear fruit and multiply. It is technically alive, but inactive lang siya. And before it can grow, it must be planted beneath the soil. Bago tumubo yung buto, syempre kailangan itanim muna sa lupa. Ano siya doon? Alone siya doon, isolated siya, suffocated siya, na-feel niya yung pressure nung kanyang paligid like it is getting crushed. Ba, isipin mo, buto ka tapos ibaon ka sa lupa. Diba, sobrang, ano kayong pakiramdam nun? Napakabigat kasi parang yung pressure nung lupa nakapalibot sa'yo. Alone ka, mag-isa ka, wala kang makita na sa paligid mo. And sometimes, we may feel the same way too. And at some point, naramdaman natin na buhay tayo pero wala tayong purpose. Nabuhay tayo pero wala tayong direksyon. Pero mula nung makilala natin si Lord, si Jesus, doon tayo nag-umpisang maitanim. Diba? When we started going to church, doon tayo nag-umpisang maiplant or maitanim. And believe me, being planted almost feel like being buried because of the feeling na isolated ka, na alone ka, walang makakaintindi sa'yo, na feeling mo na ikaw lang specific na taong nakakaranas nung pinagdadaanan mo and nafe-feel mo yung pressure sa paligid mo. Feeling mo na nasusuffocate ka na sa mga problema and hindi mo alam kung saan ka tatakbo. It was a place really dark and di mo alam what future awaits you. Pero sabi ni Paul sa Corinthians, when you put a seed into the ground, it doesn't grow into a plant unless it dies first. So bago maging halaman yung buto, kailangan muna niyang mamatay sa kanyang sarili. And let this be an encouragement that you are not dead. Hindi ka patay, church. Kaya nga nandito tayo, hindi tayo patay. We are not dead and buried to be forgotten because you are being planted for you have a purpose. You have a calling from the Lord, and what seems to be a dark turn in your life when you follow Jesus was just a process to bring the life out of you. Ba yung mga pinagdaanan mong hirap mula nung simula kang mag-follow kay Lord, ay hindi yan para mamatay ka, ilibing ka at kalimutan ka. Yan yung prosesong kailangan mong pagdaanan para ilabas yung potential sa loob mo. Yan para umusbong yung bagong buhay dyan sa loob mo. And may term na na-germinate sa seed. Ito yung kapag yung seed ay nabiyak siya, tapos lalabas yung bagong usbong na tawag doon, na halaman doon sa seed, germinate. And yun yung purpose nung mga pinagdadaan natin, para madurog yung hard outer shell natin. And lumabas talaga yung ating soft na panibagong buhay. Diba? Sa Matthew 13, may isang parable si Jesus doon. And sa kwento, may isang farmer daw na nagsaboy na maraming seed. Saboy siya kung saan-saan. May mga seed na napunta sa daan, kaso tinuka naman ng mga ibon. So, namatay sila. May seed naman na napunta sa mababaw na lupa. So, tumubo sila,
pero namatay din kasi mababaw yung kanilang mga ugat. May mga seed naman na napunta dun sa may mga tinik. So tumubo sila kaso eventually namatay din kasi na-choke sila ng mga tinik sa paligid nila. Pero may isa pang mga group na seeds na napunta naman sa matabang lupa and sila yung tumubo, yumabong at namunga ng maraming ani. And church, you belong to the last group of seeds. You are planted in the fertile soil because you are with God. You are planted with a purpose and God intended you to grow strong, to mature, to bear fruit where you are planted. So dito po kayo na itanim and dito kayo mag-grow, dito rin kayo mamumunga. So hindi pwedeng naitanim ka na dito, lilipat ka pa, na maghahanap ka pa ng mas matabang lupa. Pinlace ka na ni Lord pala sa kung nasaan ka man ngayon. And God intended you to grow there, mag-mature ka dyan, and eventually makikita mong mamumunga ka. In Psalms 92 verse 13 to 14, sabi dito, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. Brothers and sisters, ikaw ay narito sa church natin, sa tahanan ng Diyos, sapagkat ikaw ay butong nakatanim. Hindi ka nakabaon na parang mga kalansay, na bone, na buto, na walang buhay at purpose. And nais ni Lord, nais ng ating Panginoong Yesus na ikaw ay lumago sa pananampalataya, na ikaw ay mag-mature at ikaw ay mag-produce ng maraming bunga na maibabahagi mo pa sa ibang mga tao. Tanong po ulit, anong klaseng buto ka? Halin kaya tayo sa dalawa. Ikaw ba yung buto na patay at walang direksyon o ikaw yung may purpose sa buhay? And bilang mananampalataya, syempre, doon tayo ulit sa pangalawa dahil tayo may purpose. And isa pang pagkakatulad ng parehong buto ay they both hold traces of the life or memories where they came from. Diba? Dati silang, nag-hold sila ng memories nung past na buhay nila. So for example, pag may nakita kang buto, pwede mong masabi na itong buto na to, dati itong bunga, na dating nasa puno, na nag-mature lang na hinog, kaya nalaglag, di ba? Pero kapag ang buto naman nakalansay, pag nakita natin siya, may memories din tayo makikita sa kanya kasi dati siyang may buhay, may emosyon siya, meron siyang nararamdaman, masaya din siya dati, meron din siyang mga memories, meron din siyang purpose nun, may ginagawa siya, may direksyon. So parehas yung buto na may memories tayong pwedeng makuha. Pero ang kaibahan naman nila na malaki ay kung saan sila nabibilang. And this is the last and final point natin ngayong hapon. The seed belongs to the future while the bone belongs to the past. Ang seed na buto ay may hinaharap at para siya sa hinaharap. Subalit yung buto na bone, kalansay, ay alaala na lang ng nakalipas at wala siyang future na naghihintay sa kanya. A planted seed carries a future and it is expected to grow. Diba? Pag titingin tayo sa isang halaman, pwede nating ma-imagine na in the next 5 years, 10 years, or 20 years, lalaki yung halaman na yon, magiging puno at mamumunga. Diba? Pwede na nating ma-envision yun kahit bata pa lang siya. And alam nyo, yung last week, bumili kami ng halaman ni, share ko lang, bumili kami ng halaman ng aking asawa and nilagay namin dun sa sala namin. Sabi ko sa kanya, picturean niya, tapos i-monitor namin kung lumalaki na siya. So the next month, pipicturean namin ulit, compare namin kung lumaki na siya. Diba? And ganun yung halaman. Pag nakita natin siya, ina-expect natin na mag-grow siya. Pero yung buto na bones, are merely reminders of what once lived. We can never see a future or growth in the dead. Hindi natutubo muli yan, hindi na mabubuhay muli ang patay na. What is dead belongs to the past and by itself holds no future.
And let me remind you, church, na bilang mga Kristiyano, hindi tayo patay. Although dati tayong patay, pero tayo ngayon ay may buhay at may pag-asa dahil sa ating Panginoong Jesus. In Ephesians 2, verse 4 to 5, but God is so rich in mercy, and He loved us so much that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. Dati tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, pero mula nung mag-decide tayong sumunod sa ating Panginoong Jesus, tayo ay binigyan na ng buhay. Church, we are now alive and God has a plan and a future for us if we choose to follow Him. Yun lamang ang susi if we choose to follow Him. Meron pong isang instance sa Bible kung saan sinabi ni Jesus dun sa isang tagasunod niya na, come, follow me. Sabi ni Jesus, tara, sumunod ka sa akin, sundan mo ako. Sabi naman ng tao, sige Lord, payag ako. Pero let me first return home and bury my father. Sabi ni Lord, sama ka sa akin. Sabi naman nung tao na yun, nung tagasunod, sige Lord, sama ako sa'yo. Pero, uwi muna ako sa bahay. Ililibing ko muna yung aking tatay. Or may gagawin muna ako doon. Pero sabi ni Jesus, let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. Sabi ni Lord, hayaan mong mga patay, ilibing ang sarili nilang patay, pero ikaw ay ipamahagi mo ang kaharian ng Diyos. And sa latter part ng story, sinabi ni Jesus, anyone who puts a hand to the plow and then looks back is not fit for the kingdom of God. Sabi ni Jesus, kung sino man daw yung humawak na nung araro at lumingon pa sa kanyang nakaraan, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So, mapapatanong tayo, bakit kaya sinabi ni Jesus yan, no? Parang ang harsh. Pero we can notice that there can be two possible scenarios na mangyari dun sa story. Una, ay umuwi yung lalaki or umuwi yung tagasunod na yon, tapos gawin yung mga kailangan niyang gawin, babalik siya sa dati niyang buhay, babalik siya kung taga-saan siya, pagbalik niya doon, gagawin yung mga dati niyang ginagawa, mga dati niyang kasalanan, yung perspective niya, yung mindset niya ay katulad rin nung dati. Kumbaga, babalik siya sa dati niyang pamumuhay at hindi na siya muling magkakaroon ng pagkakataon na ma-meet si Jesus. Kasi 'di ba, nung time na yon si Jesus palakad-lakad siya eh. Hindi siya nag-i-stay sa kung saan mang lugar. So palipat-lipat yan. Buti kung may Facebook Live sila noon or may mapipin yung location, nasa na kaya si Jesus ngayon? Diba, may mga nagla-live. Nandito, sige puntahan ko. Walang ganon. So pag-uwi niya, pagbalik niya, wala na si Jesus dun sa kung saan niya iniwan and hindi niya na matitrace kung saan nagpunta si Jesus. Saan kaya pupunta yon? Di ba? Magtatanong ka kung saan-saan, ano nga si Jesus, palakad-lakad. Mawawalan na siya ng opportunity na sundin ang ating Panginoong Jesus. And pangalawang scenario naman, ay sumunod siya sa sinasabi ni Jesus na from that moment, he will decide to follow Jesus and leave his past behind. And the story clearly shows us the contrast between choosing the future na ino-offer ni Jesus sa atin, a future when we can grow with Him, a future kung saan iniimbitahan niya tayo na maging kabahagi ng pag-advance ng kingdom niya, o babalikan natin yung dati nating buhay, yung past natin which is already dead, yung past natin na walang Jesus. Philippians 3 verse 13 to 14, dear brothers and sisters, sabi sa verse, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize which God, through Christ Jesus, is calling us. Sabi, I have not achieved it, but I focus on this one thing. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. And ito yung gustong
ipaintindi ni Jesus dun sa story na ito yung future mo eh. Dapat mag-focus ka dito. Kung ano man yung past mo, kung ano man yung nakaraan mo, iwanan mo na yan. Hindi na yan importante. Mag-move forward ka. And bilang mananampalataya, dapat mag-decide tayo na sundin si Jesus. And there's no turning back. Kasi hindi pwede na, sige Jesus, susunod ako sa'yo. Kung saan ka, dun ako. Pero bit-bit natin yung mga kalansay natin sa ating likuran. Bit-bit natin yung mga patay nating sarili. Hindi pwedeng ganun. Iwanan mo yung nakaraan mo and sundin mo si Jesus. And as I conclude, balikan muna natin yung tanong ulit. Ikaw ba yung butong nakatanim o butong nakalibing? Sa verse na natin kanina, sa Matthew 23:27, dinescribe ni Jesus na punong-puno ng mga buto o kalansay yung buhay ng mga Pharisees. He called them dead on the inside because they are self-righteous. Sabi niya, mga patay kayo, punong-puno ng patay ng kalansay yung buhay nyo. Kasi they are self-righteous. Mataas ang tingin nila sa sarili nila. Tingin nila sa sarili nila ay laging tama. Iniisip nila na walang problema sa kanila, sa kilos nila, walang mali sa mga ginagawa nila. And church, let me tell you this, that this is the enemy of growth. Yung pagiging self-righteous natin is the enemy of growth. Kasi minsan, may mga pag-iisip tayo na, Lord, mabait naman ako. Wala akong tinatapakan tao, so deserve ko to. Diba? Mabait naman ako eh. Ginagawa ko nga itong mga ginagawa ko, hindi para sa sarili ko eh, kundi para sa kanila. So tama ka na naman. O kaya, at least ako, hindi ako katulad nila. At least ako ganto. Nagsisimba ako every Sunday. Yung iba dyan, paminsan-minsan lang nag-church. So, mas tama ako. O kaya, ako nagbibigay ako sa church. Nagtatides ako, nag-offering ako. Yung iba dyan, hindi man lang magbigay, ni piso. Tama ka na naman. O kaya, sinasabi ko lang to kasi para sa ikabubuti mo. Hindi to para sa akin, para sa ikabubuti mo. Kahit na nasasaktan na yung tao, kahit na na-offend na siya, kahit na expense na yung mental health niya, halos madurog na siya, pero sasabihin mo, para sa ito. Diba? O kaya, siraan natin yung mga kapwa natin sa ibang tao, chichismis natin, na alam mo ba, si ganito, ganyan siya eh. Pero sinasabi ko to kasi gusto ko siyang tulungan. Pero sinisiraan mo pa rin siya, di ba? Tama, pero gusto mong palabasin na tama yung ginagawa mo, kahit naman ay hindi. Diba? Yung pag-iisip natin ng walang mali sa atin, na hindi natin kailangan si Jesus para mag-grow tayo. Yung pag-iisip natin na palagi tayong tama, yan yung enemy ng growth. And one of the best quotes na kinabisado ko pa dati, sabi doon, the degree to which a person can grow is directly proportional to the amount of truth they can accept about themselves without running away. So yung amount daw yung degree kung saan pwede tayong lumago or mag-grow ay directly proportional sa katotohanan na kaya nating tanggapin sa sarili natin nang hindi natin tinatakbuhan. We will never grow unless we accept the fact na tayo ay mahina at kailangan natin si Jesus sa ating mga buhay. We will never grow if we will ignore corrections. You will never grow if you hate criticisms. You will never grow if you hate discipline. We will never grow kapag palaging tama yung tingin natin sa ating mga sarili at hindi natin matanggap na may mali din sa atin. Diba? Ang dami ko sinabing na senaryo. Baka naman panay patama ako tapos panay ilag mo, hindi ako yan. Siguro ang daming senaryo pero naisip mo agad yung ibang tao tapos hindi yung sarili mo, no? So, yan yung sinasabi natin na masyadong palaging tama ka na lang, hindi ka pwedeng magkamali.
And yan yung dapat nating iwasan. You see, what Jesus called dead are not unbelievers. They are in fact religious persons. Yung sinabihan ni Jesus na mga patay, na dead kayo, puro kayo buto sa inyong mga buhay, puro kayo kalansay sa inyong buhay, ay hindi mga makakasalanang tao or mga sinners or mga kung sino-sino man na unbelievers. Sila yung mga religious persons na palaging nasa simbahan. Di ba? Yung irony. But sinabihan sila ng dead because of their mindset. Because dun sa pag-iisip nila na sila yung tama. At bilang mga mananampalataya, this is the very thing na hindi natin dapat tularan sapagkat ito yung pipigil sa ating pag-grow, sa ating faith. In Colossians 2, verse 6 to 7, and now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught and you will overflow with thankfulness. Can I ask you to please stand? And can I also ask our leaders to distribute the elements of communion? Church, today, Jesus is inviting you to come and follow Him. This is the time na sinasabi ni Lord Jesus, sinasabi ni Jesus na, come, follow me. Sumunod ka sa akin. Gagawa ka ba ng dahilan na, Lord, hindi mo na ako susunod ngayon. May gagawin pa ako sa bahay. May kailangan muna akong ayusin. May kailangan muna ako i-priority. Next time na ako susunod sa iyo, Lord, marami pa akong problema. Unahin ko muna yung sarili ko. Unahin ko muna yung problema sa pamilya. Unahin ko muna yung mental health ko. Ayusin ko muna yung sarili ko. Pag okay na ako, saka ako susunod sa iyo. Lord, hindi muna ako magpa-follow sa iyo. Kasi na-enjoy ko pa yung mga kasalanan ko eh. Hindi ko pa kayang talikuran. Lord, wag muna ngayon. Hindi pa ako okay. Diba? Hindi pa ako buo. Ayusin ko muna yung aking mga ugali. Gusto ko maging perfect muna ako, maging tama ako sa'yo. Pero hindi ito yung gusto ni Jesus. Ang gusto niya, ay kung ano ka ngayon, ay sumunod ka sa Kanya. Hindi niya hinihingi na ayusin mo muna yung sarili mo, na bumalik ka muna sa dating mong buhay. Ang hinihingi niya ay yung immediate response mo na sinabi ni Lord, come follow me. And ikaw sasabihin mo, yes Lord Jesus, from this moment, sa araw na to, sa hapon na to, susunod ako sa iyo hanggang ako ay nabubuhay. Itama natin ang ating buhay ngayon. Let us move forward to our bright future. A future with a purpose. A future where you will be in His presence, leaving your past behind, for it is already dead, and never look back again. Hindi natin kailangan matakot. Ang kailangan lang natin gawin ay sumunod kay Jesus and trust that everything sa buhay natin ay siya na yung bahala. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this to remember me." Let us all partake of the bread. In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Jesus, we thank you sa buhay mo na ibinigay mo para sa amin. Salamat, O Diyos, dahil pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan. Salamat, Jesus,
sa dugo mo na dumanak sa krus para kami iligtas, para kami bigyan ng bagong buhay, ng purpose, ng future. O Lord Jesus, we thank you sa hope, sa mercy mo, sa love na bigay mo sa amin, Lord, even though na hindi kami karapat-dapat. But Lord, we just want to thank you, God, because you are good. Lord, salamat sa pagpapagaling mo ng aming mga karamdaman. Sabi mo, sa iyong salita, by your stripes we are healed. Lord, we claim healing sa aming mga nararamdamang sakit. Lord, we claim healing kung ano man yung mga sakit namin sa aming pisikal na katawan, sa sakit namin sa aming mga puso, sa mga broken hearts, sa mga depression, sa anxieties na gumugulo sa aming isipan. Oh Lord, we thank you and we claim, Lord, restoration, God. Lord, salamat sa buhay mo. Salamat sa buhay na dulot mo sa amin. And Lord, we just want to honor you and praise you, God. And we will decide, Lord, to follow you. Salamat muli, Panginoon. Let us all drink from the cup. Lord, I pray that you bless your people today. Lord, I pray na whatever, Panginoon, yung pinagdadaanan ng bawat isa, Lord, I pray that you just let them feel love, Lord. Let them feel that they are not alone. Let them feel that you are with them, that you will never leave them nor forsake them. Lord, I pray that you strengthen each one and that you will just shower your blessings, God, to your people. Lord, I pray for your mercy be upon us, God. Lord, I pray for the hope and peace that comes from you, Lord, be upon us, God. Salamat, Lord. May you transform our lives today, God. We bless your name, God. We praise you. We magnify you. We lift up your holy name, God. Worthy is the Lamb who was slain to receive all the glory and honor, the praise, the matchless name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Church, let us grow with Jesus. You may be a tiny seed today, but we will grow strong and mature, and we will eventually bear fruit as long as we abide in Him. Thank you po, and God bless.